Mga kababayan, maaari po palang makulong si Marcoleta ng hanggang 6 na taon. Maaari po siyang makulong bukod sa pwede siyang matanggal sa pagkasenador at bukod sa maaari siyang madisbar, mga kababayan. Pakinggan po natin ang paliwanag na ito ni Atty. Dino De Leon dun sa pag-amin po ni Marcoleta ng kanyang pagsisinungaling sa kanyang sose. Hindi po tayo dapat manahimik patungkol dito. Dapat mo kalampagin natin ang COMELEC at mag-ingay tayo dahil ito po ay malinaw na panloloko at harap-harapang, alam niyo yun, ang kapal ng muka na pinamuka ni Marcoleta sa mga Pilipino na siya'y sinungaling at nagsinungaling sa mga Pilipino. Para po sa akin, perjury at betrayal of public trust ang ginawa ni Marcoleta dito na dapat po niya talaga itong panagutan. Pakinggan po natin sa Atty. Dino De Leon. Paano nga ba nagkaroon ng campaign expenses na tumataginting na 122 million si Marcoleta, sa kanyang salin, 51.9 million lang daw ang net worth niya. Sa isang recorded na panayam, ang sabi ni Marcoleta, marami raw siyang kaibigan na tumulong sa kanyang kampanya. Mga donors na ayaw niyang pangalanan dahil daw gusto nilang manatiling anonymous. Dahil dito, hindi na raw niya dineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na may mga tumulong sa kanya. So sa papel, parang siya mismo ang gumastos ng lahat. Pero nang tanungin kung legal ba yon, sabi ni Marcoleta, may batas ba na nagbabawal doon? Well, meron, Senator. And it's right there in the law you swore to follow as a lawyer. Under the Omnibus Election Code, every candidate must file a full, true, and itemized statement of contributions and expenditures sworn under oath. Ang ibig sabihin, kailangan nakasulat ang amount ng contribution, petsa kung kailan natanggap ito, at buong pangalan at address ng nag-donate. At kung hindi pa sapat yon, Section 98 of the Omnibus Election Code clearly says, no person shall make any contribution in any name except his own, nor shall any candidate record the same in any name other than that of the person by whom it was actually made. In short, bawal ang anonymous donors. What Marcoleta committed is an election offense. Pwede siyang makulong ng 1 to 6 years o ma-disqualify sa public office. Marcoleta also just admitted to having committed perjury. In other words, Marcoleta, by his own admission, is criminally liable. Kung may ghost flood control projects, may ghost donors din pala si Marcoleta. Mga diskarya kaya ang donors niya? We will never know because he is lying under oath. Agyaman na. Ayun mga kababayan, malinaw po yung ginawang kawalanghian, ginawang illegal ni Marcoleta. Siya naman po yung mismong umamin yan doon sa TV show nila. Yung nga pong host na nag-i-interview sa kanya, nagtataka, tinatanong siya, meron bang ganon? Yun na po yung tanong ng host kasi dahil mismo yung host hindi makapaniwala. So, ang tanong ngayon, dahil matagal ng politiko sa Marcoleta, ilang beses na niyang ginagawa itong ganitong kalakaran. Nung congressman siya, nagdideklara ba siya ng mga donors niya, ng mga contributors niya kapag may kampanya or eleksyon? Ilang beses na niyang ginawa at ilang beses na siyang nagsinungaling sa mga Pilipino sa kanyang sose. Nilabag po niya ang Omnibus Election Code. Nilabag po niya ang batas mga kababayan. Kaya hindi ito dapat palampasin ng COMELEC. At dapat may mag-file ng ethics complaint or kaso diyan kay Marcoleta. Ipadisbar yan dahil hindi pa pwedeng ganyan ang senador natin mababatas. Sinungaling, niloloko tayo. Binebetray ang ating tiwala. Hindi po pwedeng ganyan mga kababayan. Tapos kaya pala noong nagpresenta sila nung testigo si Gutesa, peki din daw, di umano, yung notaryo. Hindi na ako magtataka kung bakit nila nagawa yun. Tapos yun, sabi ni Senator Amy magre-recant yung testigo ni Marcoleta. Ano ba naman yan mga kababayan? Papahig ba tayo ng ginagago tayo? Nagsisinungaling sa atin na harap-harapan? Ang kapal ng muka. Umamin pa talaga sa national TV, sa publiko, na nagsisinungaling ako sa inyo mga Pilipino, na ginagago ko kayo. Ganun po yung dating nun Hindi man yan literal na sinabi yun, pero ganun yung dating. At dapat ganun po yung tingin natin dun sa ginawa niya. Wala siyang pake sa mga Pilipino na niloloko niya. Nagsinungaling siya sa sosi niya. Ang tanong, paano kung galing sa kontrakta ng gobyerno yung contribution, yung fund contribution? Paano kung kontraktor ng gobyerno yung nagbigay ng contribution? Paano kung galing sa illegal? Paano kung galing sa sindikato? Paano kung galing sa foreign government like China? Hindi ba ayaw kilalanin ni Marcoleta ang West Philippine Sea, ang WPS? Paano kung nag-donate sa kanya yung China or foreigners, mga kababayan? Hindi natin malalaman yun dahil hindi niya dineklara. At yun po yung pinaka gustong iwasan nung rule na yon na dapat mong ideklara dahil
kailangan malaman at mapatunayan na hindi ka tumatanggap ng pera mula sa foreigners, foreign government, sa sindikato, or sa masamang pinanggalingan ng pera, or sa kontraktor ng gobyerno. Kaya nga may ganung rule eh. Kaya may ganung batas eh. Sinasabi ni Marcoleta walang ganung batas or walang batas na nag-govern doon. Sinungaling siya mga kababayan. Niloloko tayo harap-harapan. Ano akala niya sa mga Pilipino? Lahat DDS? Na maniniwala lang ng maniniwala sa sinasabi niya? Sinungaling si Marcoleta, nagsinungaling po siya at wala po siyang pake sa sasabihin ng mga Pilipino. Ganun po kakapal ang mukha ni Marcoleta na talagang ibinulgar niya yung pagsisinungaling niya. Na talaga ng ang tingin niya sa atin, TANGA or BOBO, napapalampasin or maniniwala lamang sa kanya. Napapalampasin yung kanyang sinasabi at matutuwa pa. Siguro yun yung ina-expect ni Marcoleta, matuwa pa sa kanya mga Pilipino. Dapat mag-file ng ethics complaint, disbarment complaint, at dapat ipatanggal yan sa pagkasenador, at dapat panagutin yan, makulong, dahil nagsinungaling siya sa mga Pilipino. Dinahiya niya ang isang mahalagang dokumento bilang kandidato, mga kababayan. Hindi po ito dapat palampasin. Dapat itong imbestigahan at sa totoo lang hindi na kailangan patunayan dahil siya na mismong umamin sa mga Pilipino sa national TV. Dapat dyan aksyonan na. Dapat dyan panagutin na. Hindi na dapat magpatuloy sa pagkasenador yan dahil nagsinungaling mga kababayan. Hindi po ito dapat palampasin, mga kababayan. Ano pong masasabi nyo sa ginawang panggagago ni Marcoleta sa mga Pilipino? Kayo na po ang humusga.